Sama-sama tayong magiging Sakaki! Susunod po ang PhilHealth at Finance Department sa utos ng Korte Suprema na itigil muna ang paglilipat ng natitira pang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Pero hindi pa sakop ng utos ang mga nauna ng nailipat na pondo. Saksi, si Salima Refran. Halos 70 bilyong piso. Ganyan kalaki ang pondong sinasabi na hindi nagamit ng PhilHealth. Kaya ang Department of Finance pinasasauli ito sa Bureau of Treasury sa bisa ng Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera. Masidi ang pagtutol dito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Pero giit ng Finance Department at PhilHealth, legal ang hakbang na ito. At mula noong Mayo, nakapaglipat na ang PhilHealth ng kabuang 60 billion peso sa National Treasury. Ang mga tutol sa paglilipat sa Korte Suprema na dumulog. At ngayong araw, naglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na nagpapatigil muna sa paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Sakop nito ay yun na lang natitira na di pa naililipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong Isang Bayan, Bayan Muna, at grupo ng medical professionals at concerned citizens at sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgin ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kumwe-question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw para magkomento ang mga respondent, kabilang ang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukuman. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Tatalima rin daw agad dito ang Finance Department ayon kay Secretary Ralph Recto. Pinaghahandaan na rin nila ang pagharap sa oral arguments para bigyang linaw ang mga issue. Ang Office of the Solicitor General naman na kumakatawan sa respondents, nire-respeto raw ang TRO ng Korte Suprema. Sa ngalan ng petitioner na Isang Bayan, nagpasalamat si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at sinabing pagligtas ito sa milyong-milyong pinakamahihirap na mga Pilipino na umaasa lamang sa PhilHealth. Ikinatuwa rin ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon ang desisyon ng SC. Umaasa silang maibabalik ang nailipat ng pondo, oras na magdesisyon ang Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran ng inyong saksi. Arestado ang dating aktor na si John Wayne Sase sa kasong pagpatay sa isang lalaki sa Pasig City. Saksi, si Emil Sumangit. Duguan na humandusay sa sahig ang lalaking yan sa barangay Sagad, Pasig City, pasado alas 7 kagabi. 4 na tama ng bala ang dinamo ng biktimang kinikilalang si Lionel Eugenio na agad namatay. Ang suspect ang dating aktor na si John Wayne Sase. Ihahatid po sana siya ni Papa sa BGC, magpapaservice po sana siya. Nagulat na lang po ako. Ganun po yung nangyari. Nanggagalaiti po ko na nasasaktan sobra. Tumakas ang suspect na kalaunay natunton sa isang hotel sa Pasig. Sa CCTV footage na binigay ng Pasig Police sa GMA Integrated News, makikita ang mga undercover police na nakatambay sa lobby. Maya-maya, lumabas na ng silid ang suspect na dali-daling sinunggaban ng mga pulis. Nagkaroon ng lead ang pulisya nang mag-post sa kanyang social media account ang suspect ilang oras matapos ang krimen. May tila pinapasaringan siya sa post pero ang naglaglag sa kanya ay ang background ng kanyang litrato na pader ng isang hotel. Batay sa investigasyon, dating magtropa ang dalawa pero nagkaalita na. Lumalim pa umano, kalaunan. May banta po sa akin saka po sa pamilya ko. Inikutan na po ako so yun po yung last na ikot niya So nagsalita rin naman siya sa akin
Isang ikot na lang. Sapa, sabi sa akin. Nararamdaman ko po talaga na meron siyang gagawin na hindi maganda. Yung motive dito ay old personal grudge. May mga grave threats sa bawat isa. So yun yung lumalabas na motibo. Sinampahan na ng reklamong murder si Sase. Na-recover naman ng Pasig Police ang murder weapon na isang kalibre 45 pistola. Kapwa nasa drug watch list ng Pasig Police ang biktima at suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang 13 taong gulang na lalaki sa Cebu City. Ayon sa pulisya, habang kumakain ng biktima at mga kaibigan, sa third floor na isang ginagawang gusali ay dumating ang dalawang lalaki at pinagbabaril ang biktima. Nagawa pang tumalo ng biktima pero muli siyang pinaulanan ng bala. Isa sa tinitingnan motibo ng pulisya ay ang pagkakasangkot umano ng biktima sa iligal na droga. Hustisya ang sigaw ng ina ng biktima. Mga kapuso, bago sa saksi, umabot na sa 145 ang napaulat na patay at 115 naman ang nawawala bunsod ng pinagsamang hagupit ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Bukod pa riyan, problema sa malaking bahagi ng Bicol ang kakulangan sa supply ng produktong petrolyo at hindi pa naayos ng mga kalsada. Saksi, si Ian Cruz. Sarado pa rin ang ilang gas station sa Legazpi, Albay kahit isang linggo na mula nang manalasa ang Bagyong Christine. Kaya nang mabalita ang may supply na ng langis ang gasolinahang ito, inilahan ng mga motorista. Sa Bulan, Sorsogon, may gas station na hanggang 200 pesos lang ang ibinibentang halaga ng petrolyo kada customer para mas maraming makinabang. Sarado rin ang maraming gas stations sa Vera Catanduanes dahil walang supply. Ang dahilan kaya walang supply, naiipit sa traffic ang mga fuel trucks sa Camarines Sur dahil sa bahang dulot ng Bagyong Christine. Ayon sa Department of Energy, nakapasok na sa Bicol ang 42 tanker na may kargang 1 milyong litro ng gasolina at diesel. Sapat daw yan para kargahan ang 25,000 ambulansya. 19 na tanker din na nakapasok sa rehiyon, karga ang 22,000 tangke ng LPG. Ang kada tangke, sapat daw para sa 2 hanggang 3 linggong konsumo. 56 na gasolinahan ang di pa rin operasyonal at nakikipag-ugnayan na ang DOE sa mga oil company para maibalik ang supply. Yung 1 million pong liters na dala nito ay pwede pang madagdagan kung patuloy ang pag-operate ng 42 trucks. Yung ating pong mga fuel tankers ng gasoline, diesel, kerosene ay pag na-deliver na po nila yung produkto doon sa kanilang destination, uulit po sila para bumalik sa Pasakaw Depot at mag-deliver muli sa iba pang retail outlets. Sa ngayon, may mga lugar na hindi pa tuluyan na ayos sa mga kalsada, gaya sa coastal areas mula sa OWAS Albay hanggang Libon. Sa Jovelar, may 2,000 ang nasa evacuation center pa rin. Yung barangay namin, puno na nalagtop yung 2 palapag ng bahay hanggang doon yon. Kaya ngayon, hindi pa kami nakakabalik. Tapos yung mga butik baga sa tinampo, sa dami kasi. Saka yung may mga na mga mabaho baba. Sa Minalabak, Camarines Sur, 5 pamilyang nadatnan ng GMA Integrated News na tumutuloy sa kulungan ng baboy. Bigas na nalubog sa baha ang kinakain nila. Ang pagkakain nila, yung nalunod ng bigas, mabaho na. Kaya dapat kasi, mayroon nang magpwede ng relief na itong nakasuporta talaga. Sa Bato, 15 barangay ang baha pa rin. 3 ang patay sa bayan. Ang kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. We have almost about more or less 1,500 totally damaged. Kasama sa binaha ang munisipyo at ang mga papeles ng local civil registrar at mga dokumento ng local COMELEC office. Ayon sa COMELEC, 12 bayan sa Bicol ang nagulat na nakompromiso ang mga gamit at dokumento dahil sa baha. Yung mga lugar kung saan na-compromise yung mga gamit namin, we are now in the process of reproducing yung mga data na yan. Ang kailangan lang namin alamin, paano yung mga nagpa-register
at na ERB mula July 30 o July 15 hanggang September 30. Ang maganda naman, bago nang nangyari Christine, na ipadala na sa amin yung mga minutes ng ERB hearing. So alam namin. Kasunod ng bagyong Christine, pinaghahandaan naman ngayon ang bagyong Leon. Ramdam na ang malakas na ulan sa Tugigaraw at Gonzaga sa Cagayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.